Hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Saan mang parte kayo ng mundo naroroon ngayon, ako po ay gagawa ngayon ng palabok. Magluluto tayo ng palabok. So, ang gagawin muna natin, first thing first, palalambutin muna natin yung ating noodles. Ito po yung ating noodles. Nasoko na po ito ng 10 minutes. So, ilalaga po muna natin ito. So, ang una natin gagawin ay ilalaga natin yung igigisa pala natin yung sibuyas. So, igigisa ko po muna yung sibuyas hanggang sa maging caramelize siya. Ayan na po. Tignan natin ng kaunti yung apoy. Medyo nalakasan ko. So, bakit ko siya ginigisa bago ko para palambutin yung ating palabok? Ang purpose po nito para medyo may masarap po kasi ang yung palabok na ginigisa muna ang sibuyas bago pakuluan. Palambutin yung palabok. Noodles. So, ganyan karami po yung tubig na inilagay ko. At lalagyan natin ng asin. Dito natin pakukuluan ang ating palabok noodles. Tama na siguro yun. So, antayin lang po natin kumulo and then ilalagay natin yung palabok. So, habang inaantay natin itong kumulo, maghihimay muna tayo ng tinapa. Ang ginamit kong tinapa dito ay ang bangus. Ayan po ang ating tinapang bangus. Kalahati lang po ang ating gagamitin and we will save the other one. Hihimayin natin to, tatanggalin natin sa balat at saka isasama natin mamaya sa sauce. So, ayan na po. Kumukulo na ang ating tubig. Ilalagay na po natin ang ating noodles. So, hinati-hati ko na po siya. I cut it in half para ilalim siya ng maayos sa tubig. Kasi kung malaki, yung isang buo, mahirap kumulo agad. So, we will let it boil for 8 minutes. Hanggang siya ay lumambot. Ayan, kumukulo na siya. So, hayaan lang po natin siya between 8 minutes to 10 minutes or until the noodle gets tender or softened. So, ayan po. Medyo nag-split na sila. Pero we will continue the boiling kasi alam ko matigas pa ito. It's not ready yet. So, ayan po. So, we'll continue for another 3 more minutes. So, it's almost ready. Ilalagay ko rin dito sa pinakukulaan kong noodles ang ating veggie. So, naglalagay po kasi ako ng vegetable sa palabok ko. So, meron ako ditong ginayat na repolyo.
So, pakukulaan lang natin siya ng kaunting minuto, mga 3 minutes. And, i-drain na natin itong noodles. Alam nyo guys, bakit ako naglalagay ng vegetable? Ayoko kasi puro ano lang siya. Purong noodles lang. Gusto ko merong bite ba siya. Merong kaunting veggie. It's either repolyo or yung cabbage na nepa cabbage. Kaya yung tawag sa atin sa Pilipinas ay pechay bagyo. Something like that. Yeah, this is done. I-strain na po natin ito. So, I will use the same pan for making sauce. So, yung sauce natin, gagamitin ko lang yung kay Mama Sita. And I just follow the package, the direction in the package. So, it's almost, I used 2 cups, 2 packs of Mama Sita. So, we're gonna start with sauteing the bawang here. Bigisan muna natin yung bawang. Maybe I will add a little bit more. And then, medyo mahina lang. Okay? Hanggang mag-brown ng kaunti siya. Leave it this way for a while. So, inilagay ko na nga pala yung aking hinimay-himay na tinapa. So, let's fry it a little bit extra crispy para masarap siya sa ating sauce. Just continue sauteing and frying the tinapa kasi ginamit ko dito yung bangus. Pangit kasi yung tinapa dito na galunggong, mga frozen na. Yan na dito sa sa Canada. Wala tayong fresh na nakakain dito. Laging frozen. Kung gusto mong ng isda, kumain ka ng isda frozen, lalo na dito sa Saskatchewan. Sa ibang lugar, meron silang fresh na isda. Pero in our place, sa Saskatchewan, wala po kaming ganon. So, yan. Medyo okay na. Ang bango-bango. Ang bango ng bawang. Saka, ilalagay ko na rin yung ating dinisolve na Mama Sita palabok mix. Ay, sana successful ito. So, medyo malaki yung lalagyanan nilagay ko kasi to 5 cups. Dalawang dalawang package. So, we will let it boil. And then, halo-haluin. So, halo-haluin natin yan. Hanggang sa kumulo. Kasi, ayaw natin yung cornstarch sa ilalim mag-settle. So, kailangan continuous yung yung paghahalo hanggang sa kumulo siya. So, gusto ko mag-add ng kaunting patis. Kasi matabang So, yan po. Sana masarap siya.
It's so good. Palabok na palabok. Yung alaga kong pusa, ando doon, nag-extra siya. Nagugutom siguro. Ayan na po, nakulo na yung ating sauce. Hinaan natin. So, ang isusunod natin ay ang ating beaten egg. So, meron tayong beaten egg dito. Usually ako pinapatay ko na siya kasi mainit naman yung ano. Patayin na natin yung kalan. And then dahan-dahan natin ilalagay yung ating egg. Pasensya na kayo. Mali yung pwesto ng camera ko. Anyways. Yeah. Kita nyo yun. Yan po yung ating egg. And our palabok is almost ready. Yung ating sauce, ready na. Mamaya tikiman na. Breakfast po namin ito ngayon. So I hope you like it. Eto na po ang ating masarap na palabok. Kain tayo. And please don't forget to subscribe and share and give me a thumbs up po. Salamat.